Hi guys, may isi-share lang ako. Kanina kasi meron akong kinancel na booking sa Grab. Ang nangyari kasi, 5 minutes na, lagpas na 5 minutes. Hindi pa rin nakakalabas yung customer. Sa amin kasi pagka accept ng booking, pupunta mo sa pick up location. Pagdating sa pick up location, hanggang 5 minutes lang aantayin yung customer. Ngayon pagka lumagpas ng 5 minutes at wala pa rin, pwede na i-cancel ng driver yan. May cancellation fee na yun na 50 pesos matatanggap ng driver. Hindi naman lahat ng lumalagpas ng 5 minutes kinakancel ko. Kaya lang yung kanina kasi pagdating ko sa pick up location, kinlik ko na yung arrive. Pagka kinlik ko kasi yung arrive, ibig sabihin dumating na ako sa pick up location, i-notify yung customer na dumating na yung driver. Pagdating ko sa pick up location, saka pa lang siya lalabas. Pagka-click ko ng arrive, nag-chat siya, palabas na po. Nantay ko kasi may 5 minutes naman na waiting time. Pagdating ng 5 minutes, magpa 5 minutes na pala, tumawag siya. Sabi niya, kuya, palabas na po. Nakapila kasi ako dito sa ano. Sabi ko, mag-ano na po kasi ma'am, magpa 5 minutes. Sige po, antayin ko na lang kayo. May oras pa naman. Tapos sabi niya, ganun ba? Magpa 5 minutes na. Parang di niya alam. Binaba na yung tao. Maya 5 minutes na, nag-notify na yung app na 5 minutes na, wala pa rin siya. Kinancel ko na. Pero hindi lahat kinakancel ko pagka 5 minutes na. Yung kasi unang-una, alam niya naman na mahirap mag-book sa lugar na yun. Kung kailan dumating na ako sa pick up location, saka pa lang siya lalabas, sabi niya. Umabot na ng 5 minutes, wala pa rin siya. Ganun pa rin sabi niya, pagtawag niya, palabas pa rin. Kanina pa yung palabas. Yung iba kasi, halimbawa, may problema, may naging delay, kaya hindi siya nakalabas within 5 minutes, nag-i-inform sila, kuya, pasensya na, hindi kami makakalabas agad, paantay na lang po kasi naiwan yung susi, ganito, nailak namin yung bahay, naiwan yung susi, mag-a-add na lang po kami. Pagka ganun, inaantay ko yun, syempre. Alam naman natin, may dahilan naman kung bakit na delay yung paglabas niya. Yung kasi, yung kanina, yung wala man lang siyang wala man lang pakiusap, kuya, baka pwedeng paantay naman kami. Nagsasabi na parang maang-maanga pa siya na 5 minutes na ako doon. Sabi niya, ganun ba, 5 minutes na? Nandito ka na, tinatanong niya pa kung nandun ako sa pick up location. Nagdo-notify naman si Grab, tsaka kami, kiniklik namin yung arrive pagka nandun na.
Pagka nandun na yung driver, nag-notify naman si Grab na nandun na yung driver. So makikita niya doon sa chat na 5 minutes na ako doon. Kahit sabihin niya na hindi nag-a-update yung app ng location kung nasa na. Kahit hindi gumagalaw yun, halimbawa, hindi nag-a-update yung app ng current location mo, nakalagay pa rin, nandun ka pa rin sa kung saan mo na-receive yung booking. Nandun ka pa rin. Kahit di mag-update sa app yun, nag-arrive ka na dun sa pick up location, pero hindi pa rin nag-update sa app na nag-arrive ka na, malalaman pa rin ng customer na nag-arrive ka na kasi nagdo-notify si Grab eh. So wala pa rin dahilan na sasabihin na na hindi alam ng customer na huwag ka magbase dun sa location ng driver. Yung magbase ka dun sa chat kung nag-arrive na siya. Ganun lang. So yun, kinancel ko siya. Dinabayaran ako ng 50 pesos na cancellation fee. Pero hindi rin maganda yung nagka-cancel eh para sa amin. Ayaw din namin mag-cancel. Dahil naapektuhan yung namin eh. Yung cancellation rate. Kaya lang yung kanina kinancel ko para madala naman. Kasi biro mo pagka accept pa lang ng booking, alam mo na agad kung nasaan yung yung driver. Nakalagay na mo dun sa app kung ilang minutes yung travel time papunta sa pick up location ng driver. Alam mo na yun eh. So di sana kung pagka accept ng driver, nakalagay na mo na halimbawa 5 minutes, tansyahin mo na yung paglabas mo para yung saktong pagdating ng driver sa pick up location, yun din saktong pagkalabas mo sa labas ng bahay nyo o sa labas ng establishment o kung nasan ka man. Hindi na nagantay yung driver. Kasi biruin mo, yung kita, kasi lang yun eh, Bukawi to Marilao. Yung kita doon ng driver, 178. Ngayon, sa 178 na yon, nag-travel pa ang driver from kung saan siya galing papunta sa pick up location. Tapos, yung from pick up location to drop off pa. Sabihin na natin, 90 pesos yung nakonsumo na gasolina. 90 pesos din yung kita ng driver malinis. Tapos nagpaantay ka pa, di yung oras ng driver tsaka yung gas niya na nabawasan pa, dinagdagan mo pa yung konsumo niya. 90 pesos na nga lang yung net earnings niya, binawasan mo pa. Yung 90 pesos na yun, labas na yung gasolina doon. Halimbawa, kasi 178 yun eh. Diba, 90 pesos gasolina, 90 pesos yung kita ng driver. Binawasan mo pa, edi lugi naman yung driver. Kaya kung nagbubuka ng Grab, kita mo naman yung location ng driver eh, pagka-accept niya. Tansyahin niyo na kung pwedeng sabay kayo dumating doon sa labas, di mas okay. Pero kung magpapaantay ka, pagdating ng driver, magpapaantay ka, huwag ka na magpapalagpas ng 5 minutes kung wala namang valid na dahilan. Kaya kung may valid pa na dahilan, syempre mag-chat ka na lang sa driver, sabihin mo, mag-a-add na lang ako, baka pwedeng paantay kasi may ganito, may delay lang, o ganun lang. So yun lang, sana makatulong sa mga nagbubook ng Grab.